Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman lumantad na ang isang witness nga laban kay Kuting ng Norte na ito at magpapatunay sa kanyang pagiging polboronic sa loob mismo ng Malacanang. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang naglalabasan na nga ang mga witness laban nga kay Kuting ng Norte na ito at magpapatuto na siya ay certified bangag dahil mismong katrabaho niya at mga security guard at nakapalibot sa kanya ang nagiging witness sa kanyang kabalbalan na ginagawa mismo sa loob ng Malacanang. Ngayon nga ay hindi na ito makakawala dahil talagang marami ng witnesses na talagang pinapatunayan ang pagiging polboronic nga ni Kuting ng Norte na ito. Kaya man naman dagdag ng mga mambabatas ay maaasahan nyo kami dahil hindi kami magpapabayad at hindi kami magpapasuhol sa pera ni Kuting ng Norte na ito dahil talagang kawawa na ang mga kabataan na nalulunglong sa pulburon na ito at maraming nawawalan ng buhay dahil sa mga bangag na mga ito na pinoprotektahan ni Kuting ng Norte. Ngayon nga ay hindi na siya makakawala at marami ng ebidensya na nakalap at maghaharap na lang sila sa Korte Suprema. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pero you know what? Kung hindi yan hinaharangan ni Liza Tanas, ang ating Facebook page ay milyones na yan mga palangga. But I would like to thanks I would like to thank you all for sharing, especially yung mga positive na nag-share kay Cathy Binag na talaga namang kasing tapang ko. O, diba? Dapat mahawa na kayo lahat ng... Actually, mas matapang siya. You know why? Sabi ko nga sa kanya, mas matapang siya kasi yung pinagdaanan niyang panghaharas, pangbubuli sa miyembro ng Voltes 5 ay mas malupit nga ang pinagdaanan niya. Alright, sabi ni Cotton Fiend 2025. Kayo, ano ang inyong pakiramdam noong narinig ninyo na si Liza Tanas ay inoferan siya ng pulburon? Okay? So ngayon mga palangga, nag-corroborate lahat ng mga revelasyon ng mga pasabog. Syungabels na lang talaga or sarado yung utak o nababayaran o binayaran ng mga jutang ginimes, okay, na gobyernong bangag ang hindi naniniwala sa mga pangyayari. Ulitin natin, nag-start ang pulboronic issue na ito na talagang pinag-usapan ng bayan during campaign na kung saan in-expose ni Pangulong Duterte na sinabi niya sa aeroplano, nagsusuyop yung mga yan, si Bangag at ang kanyang mga kasama sa Voltes 5 o Voltes Bangag. Okay. So, confirmed din also yung sinabi yung nilabas natin na pre-op and authority to op na, tinayuan naman ni Morales doon sa Senate. Then, si Cosseteng and yung pulboronic video. By the way, tanga na lang talaga at mga trolls ni Liza Tanas ang hindi maniniwala dyan. Alam nila totoo, pero syempre saradong utak nila. Ngayon, hanggang ngayon wala pa rin kaso si Gibo. Alright? Wala pang kaso si Liza Tanas. But anyway, mga kababayan, itong itong pangyayari, ano ba title natin? Dapat nga si Bato, sila Robin Padilla, yung Committee on Drugs and Public Order. Ayan, anong laman ng USB? Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Kasi meron sinend sa akin na isa pa lang. Isa pa lang. I will tell you kung ano i-describe ko sa inyo. Ngayon, dapat yung PDEA leaks, mga kababayan, eto na yung pagkakataon ni Bato at yung Committee on Drugs na ipatawag sa Senado, kayo sa Kongreso at saka sa lower and upper house, ipatawag si Cathy Binag.
siya ay, paupuin doon kung ano ba ang sinasabi niya. Ano ba to? Diba? I-cross-exam siya ng mga jutang ginines dyan. Okay? At dapat nga, may I think si Ed Alunan or si, ano ba yung nag-post na yon, na dapat ipa-raid na yung Malacanang. Kasi, nandyan ang pulburon. Kung natatandaan ninyo, sinabi ni Marcos Jr. sa isang interview niya, binlag natin to na may multo daw sa Malacanang. Okay? Na nagtago daw sila sa dilim ng mga kaibigan niya. Sino ba mga kaibigan niya? Si Voltes 5, sila Dameo, Daza, Florendo, Zobel, sila yung mga yan. Okay? Kaya nga sabi ko noon, bakit sila nagtago sa dilim 2:00 ng madaling araw? Ano ang tinira nila sa dilim? 'Di ba? Ano ang tinira nila sa kadiliman? So doon pa lang sabi ko nga nag-corroborate ang story nito. And I hope etong si Bato ay talagang ipatawag niya si Cathy Binag nang magkalinawan. Imagine ninyo mga kababayan, kung inyong tignan ang kwento ni Cathy Binag, bilang isang babae ay inabuso siya. Although hindi niya pa, di ba siguro magpa-part 2 interview tayo, Cathy, if you're listening, maybe mag-part 2 tayo kasi hindi pa talaga niya naikwento lahat ang mga dapat niyang ikwento, may kulang pa doon. Well, di mo agad maririnig sa isang sitting na yon. Ngayon, napakahalaga ng kanyang statement dahil 10 years nga niya nakasama itong si Florendo. Ngayon, mga kababayan, ayon sa ating puting ahas na sa loob ng Malacanang, simula daw nung napanood daw nila sa Malacanang ang interview ni Cathy. Excuse me. Ngayon, mga palangga, nung time na yun, hindi daw lumabas, babasa ko lang yung message. Hindi daw lumabas si Liza Tanas sa kanyang lungga kasi nag-strategize at nagtatatawag ng kanyang mga minions, ng kanyang mga alipores para magbayad ng trolls, magbayad ng mga AI bots para sirain si Cathy Binag. Okay? Para sirain. Okay? Para sirain. Paano mo sisirain ang isang taong inamin niya? Okay? Na yung mga may mga panahon, 'di ba? Sabi niya nga out of stupidity ba ang term niya or mga pagkakamali niya. Inamin naman niya. Okay, sisirain nila si Cathy. Pero mga hunghang, actually, bago nyo pa siya sirain, may mga tumawag sa akin. Bago ko pa nakilala, nalaman yung kanyang Facebook page, may mga nagsabi sa akin kasi na, Miss Maharlika, yung kontakin mo si Cathy Binag. May mga ganun pa Bago ko nabasa actually yung post niya, meron yan siyang pulburon video. Alright? Meron siyang pulburon video. Ngayon sabi ko, sino ba tong Cathy Binag? Yung iba, negative yung sinabi. Yung iba, mga kakilala ko, negative yung sinasabi nila about kay Cathy na siya daw ay mistress. Okay? Baka stressed. Baka na-stress si Cathy kay Florendo, 'di ba? Kasi na-stress talaga siya. 'Di ba? Parang sabi ko kay Cathy, you know what? 3 na tayo matatapang na kababaihan na lumalaban. Sabi ko, yung isa si distress mother. Distress. 'Di ba? Hindi pa lumalabas 'yon. Next in line na 'yon. Then si mistressed. 'Di ba? Stress na stress kasi siya sa mga ginagawa sa kanya. Pero kita niyo naman, alindog niya. But ganun pa man, eto yon. Sabi ko sa kanya, I'm a very straightforward person, darling. Sabi ko, Cathy, ito, sinasabi sa akin ng mga nakakilala, actually, hindi na makakilala sa iyo Sabi ni ganito, mga hearsay ba, na ikaw ay kabit, mga ganyan-ganyan, ganito, ganun-ganon. Tapos, sabi ko, I don't judge people. Okay? Kung ano man yung napuntahan mong isang isang sitwasyon, okay, na ikaw ay bata pa, naligaw ka ng landas, and later on you realize you change your life, or who am I to judge you? Sabi ko sa kanya. Sabi ko,
Nilalatag ko lang sa'yo, eto, sabi ko, willing ka ba na lumabas talaga? Kasi eto yung sisirain sa'yo. Na ikaw ay pumatol sa mas matanda sa'yo, dadadadada. Sabi niya sa akin, sis, sabi niya, binato na nila sa akin yan. Even yung family ng mga Florendo, binato na nila sa akin yan. Nandyan naman yan. Nag-hire pa nga yan sila ng mga firm para to destroy me. Sabi niya, paano nila ako i-destroy? Sabi niya, paano ako, sabi niya na gano'n, paano nila ako sinasabi na homewrecker, may mga gano'n. Nung pumasok, si Kathy Binag sa buhay ni Florendo, ay wala na sila ni Margie Moran. Di ba? Miss Universe. Ang question ko nga dun sa post ko, itong mga Miss Universe na ito, okay? Kasi yung isa Miss Universe din ang jowa, di ba? Itong mga Miss Universe na ito, meron silang mga tinatawag na what kapag sila ay sumasali sa Miss Universe, di ba? Meron silang mga goal, mission, mga advocacy like world peace, di ba? Drug-free living, di ba? Raising awareness patungkol sa mga pulboronic, para yung mga kabataan to promote healthy lifestyle, di ba? So yun yung mga dramatization ng mga beauty queens na kapag sumali, pag may mga questiones na gano'n, di ba, to promote pulboronic, free living, chuchu-chuchu, world peace, i-encourage yung mga buong sambayan ng not only Filipino, buong mundo na protektahan ang mga kababaihan, women empowerment, protect human rights, protect chuchu-chuchu, promote equality, Kaya nga ang question ko dito sa mga asawa ng mga pulboronic, nasaan ang promotion ng awareness? Alam nyo palang adictos benedictos sa mga asawa ninyo, tapos ngayon, alam nyo mismo ang presidente ay kaklase ng inyong mga asawa, tikom ang bibig ninyo, mga kayo, na mga hitad, okay? Tikom ang bibig ninyo, bakit? Nasaan yung world peace? Nasaan yung Miss Universe Eklabush advocacy? Si Kathy Binag, inabuso. Sinabihan ni Anton Lagdameo na asawa ni Don. Okay? Doon mismo sa video na, Kathy, matanda na yung uncle ko. Pag kailangan mo ng tsuktsak, ako nang magsabi noon. Kasi yun ang exactly, yun ang sinabi niya, off-cam. Pag kailangan mo ng tsuktsak, tawagin mo lang ako kasi malapit lang ako. Hindi ba yan verbal abuse? At ano ang pwedeng ikaso dyan? Na sabi mo, pag gusto mo ng kangkangan, tawagin mo lang ako. At coming from the assistant to the president, di ba? Si Lagdameo. Siya yung tinutukoy. At may pagkakataon sa CR na binalya siya. Dahil gusto siyang harasin. Nasaan? Kaya nga sabi ni Kathy doon, nasaan nanawagan pa siya dito sa Gabriela. Anong expect mo kay Ontiveros? Si distressed mother nga sumulat sa kanya Dahil inabuso din to ng asawa at pakipagsabuatan si Lisa, hindi rin sinagot. Kaya sabi ko kay Kathy, wala kang maasahan sa mga jutang genemis sa gobyerno ngayon dahil lahat yan ay hawak ni Bangag. Diba? Ngayon, mga pabalangga, ano ang natutunan nyo sa chikang boom boom na yon? Okay? Alright, ang dami natin natututunan. Hindi porket si Kathy Binag ay sabi nga niya, when you're young, you're stupid, right? May mga kasabihan na ganon. When you're young, you don't know what you're doing, di ba? Lalo na, kinukompute ko yung edad niya. I think nakilala niya Curtis is not young anymore, but still young, di ba? Bakit? Sino ba dito mga hindi nadapa sa kanilang buhay? Credible siya talaga dahil 10 years silang magkasama. Ikinuwento niya na talagang, normal na sa kanila yung pagpupulburon. At even, ito pa mga kababayan, hindi lang ito na kwento. Sa mga bars, okay? Ano yung mga bars dyan? Rebel, isa sa mga bars, Rebel, yes please, basta may mga bars daw dyan. Okay? May mga bars dyan sa Pilipinas na itong Voltes 5 at even ang anak ni Marcos Jr. Okay.
Hindi yan nabanggit yon. Okay? Even hindi lang si Cathy ang ano ko doon, ang source. Ni Marcos Jr., dyan sa mga bars na yan, ito, jutang ginimis kayo ha, PNP, NBI. Yang mga bars dyan sa Makati, itong sila Voltes 5, even noon at ang kanilang mga anak at mga kaibigan ngayon, hanggang ngayon, up to now, ay parang buffet ang pulburon. Nilalatag sa club. Diyan, baka diyan ngayon, ano ba ngayon dyan? Sunday, baka bukas yung club. Nilalatag kung gusto nilang solusyonan to end this pulboronic, illegal na pulboron, yan, i-raid ang Malacanang, i-raid yung mga club na yan. Pero bakit i-raid nila yan? Sila nga ang protector. Si Lisa Canas, si Bangag, maliban sa user sila ang protector. Di ba sinabi ko sa iyo ng dating BFF kong designer na sinabi niya na ang supplier ni Lisa ng pulburon ay yung baklang lagi daw nasa likod ni Lisa starts with letter J. You know who you are. Yan ang sabi sa akin. Noong time na yon hindi ako naniniwala sa kay Pangulo Duterte na si Marcos Jr. ay bangag. Dahil siyempre budol na budol pa ako noon di ba? Yeah, si JJ. JJ. Yan ang supplier ni Lisa daw ng pulburon. And also, mga kababayan, actually right after nang nag-interview kami ni Cathy, may tumawag sa akin. Alright? Malapit. Kamag-anak. Well, yung tumawag sa akin, malapit ito sa mga Romualdez. Okay? Marcos Romualdez. Ikaw, Lisa, makinig kang hitad kang jutang ginimis mong kawatan ka, lisad kidnapper, lahat na lang pulboronic. Ito mga kababayan, dito din sa Nara, sa bahay nila sa Forest Park, yung kamag-anak nyo na ang initial ay ERQ. Okay? Siguro kilala nyo na yan. Sinong nakakakilala kay ERQ? Si ERQ na kamag-anak ninyo, Senator Amy Marcos, ikaw Bangag, ikaw Lisa, ikaw kasi ang nag-alok. Pumasok siya. Another revelation to. Ayok magpa-interview ito. Pumasok siya doon sa bahay ni Lisa Canas at ni Bangag at inalok din siya ang sabi pa nga, hey E, sabi niya, you want some Coke? Ang sagot daw nito ni ESQ, sabi niya, yeah, sabi niya na ganun, diet please. Nagtawanan silang lahat. According to my source, last night na tumawag sa akin, nagtawanan daw sila. Kasi sabi niya, diet Coke ang sabi niya. Yung pala, yung pulburon ang minimin. So itong taong ito, I hope magsalita. And I'm looking forward na magsalita na magkaroon ng lakas ng loob ang yung mga nakapaligid sa kanila. So parang buffet. Sinabi ni Cathy yun. Ay, hindi ko lang kung nabanggit yun. Basta off-cam. Parang buffet o regular na. Parang buffet ang pulburon sa kanila. Did I say ER? No, ERQ. ERQ. Yeah, ERQ. Okay. Yun yung pangalan niya. Yeah, babae din. So, inalok ni Lisa. Pangalawa ito, pero hindi, I don't know kung magsasalita ito. ERQ ang kanyang, baka may nakakakilala. Sige, sabihin ko kung natumbok ninyo. Inalok niya ng Coca-Cola. So, akala, totoong Coke talaga. Diba? Kaya sabi niya, diet Coke ang gusto niya. So, nagtawanan. Yung pala, gusto ni Lisa siya bigyan ng pulboron. And another issue, alam mo, may nag-message sa akin, mga kababayan. Alright? May pa yung message sa akin. Ngayon, kanina ko lang nakita. Okay. Ang pangalan niya ay dadadan. Okay. Siyempre, di ko babangkitin yung pangalan. Baka gurgurin. Diba? Baka gurgurin, mga kapalangga. Okay. Siya ay si Palangga. Alright. Ito sabi niya sa akin. Okay. May pa ang message niya. Okay. Sabi niya, hi Maharlika. Sabi niya, okay, Lisa Marcos used to give 1 gram pulburon vial bottles
to her friends for their birthdays. Alright? Can you imagine, sabi niya, the audacity of this woman? Now she is the first lady. Pulburon, sabi niya. Pulburon was her gift to her barkada. Dated May 14. Okay, May 14 to ay okay. May 14 ito ngayong taon. Sabi niya, Maricel is lying. Ito yung kasagsagan ng ni Morales hearing sa PIDEA Leaks. Sabi niya dito, Maricel is lying. Kanina ko lang kagabi pala ako doon nakita. Maricel is lying. Her flat was the place to go to get high. Okay? Sabi niya, Maricel was the girlfriend of Martin Araneta. Well, sinabi ko to say, then she became, sabi niya dito, sabi ng message, according to my source, then she became gay and now is in a relationship with, who's this? Viana. I don't know who's Viana. Okay? Viana daw. That whole family has been in the Pulburon scene since the 80s, sabi niya. Alright? Since the 80s. Sabi niya pa, ito bagong scope to. Ngayon ko lang ito nabasa, May pa sinabi sa akin. Lisa had the surgery to restore her nasal wall that had been eaten by pulburon. Nasal. Ito pa, sa leg ako. Okay. Sabi niya, Lisa had the surgery to restore her nasal wall that had been eaten by Coca-Cola, by pulburon. Okay? Alright, explain pa kanya dito. Nasal snorting of pulburon, sabi niya, crystals causes destruction of the septal and nasal mucosa, which eventually provides exposure of the septal cartilage. Okay? Sabi niya, this exposure eventually leads to septal chondritis. Sabi niya, a known ENT in St. Luke's, baka naman, did this procedure for her in 2014. So si Lisa, according to the source, na nilamon na ng pulburon ang kanyang nasal wall dahil daw sa kakalaklak ng pulburon. At in 2014 ay inoperahan nga siya at sa St. Luke's siya nag-undergo ng surgery. So favorite talaga nila yung St. Luke's. Sabi niya, I know these people well. Okay? I am very close sila. Hindi ko na pwede bang ito. Baka ma-identify ito. Okay? Sabi niya, baka ma-identify kung sino siya. But close din siya. Ayok magsalita ka, madam. Sabi niya, I have a lot of information to share from the inside. Ito pa siya. Ito si Ting Ting Ting. Sabi pa nga niya. Ito. Sabi niya dito, Pretty Ting, sabi niya, I know her well. Yung si Ting Ting Ting, yung pinahulaan natin, yung pag-ibig ni Kuting. Si Ting Ting Ting, pag-ibig ni Kuting. Sabi niya dito, eto sinabi ko na to sa inyo, ibang source naman. Marcos Bangag left Lizard, ang tawag niya, sometime in 2001 to 2002. Naalala nyo nung I think nabanggit ko sa vlog na si Lisa Tanas ay pumunta ng Thailand, tumira doon dahil naghiwalay sila ni Kuting dahil hindi na makayanan ni Kuting ang pagmumukha ni Lisa Tanas. I know, ito, nasa message dito at May of 20, ngayon kagabi ko lang nakita nga itong message na to, sabi niya, according to friends, okay, friends ni Bangag, okay, Marcos, okay, was quoted as saying, I can't stand looking at her any longer. Ayon sa aking source, si Marcos ang nagsabi dito, si Marcos Jr. na hindi na niya kaya ang pagmumukha ni Butod, hindi na niya kayang tignan ang pagmumukha ni Butod. Tapos sabi na nag-message sa atin, we can see why. Okay, sabi niya dito, ting 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 made him smile for a while. But, sabi niya dito, it was Imelda of all people. Okay? Sabi dito, because she never thought of Lizard as a suitable wife for him ever. Si Imelda mismo. Hindi, di ba? Nakita nyo naman, sukang-suka si Imelda kay Lizard.
Kahit si Amy Marcos, sukang-suka, di ba? May mga pagkakataon nga na sinabi ni Amy na, bigyan mo na ng pang-shopping si Lisa, liparin mo sa New York. New York, di ba? So, ibig sabihin, walang pera si Lisa Tanas. Umaasa lang siya sa bigay, pandorobo, galing sa Pogo, galing sa smuggling ngayon. And now, kanila na ang budget, ang national budget. Ako, binabasa ko lang ang mga information ng mga tao dito na concern sa inyo. Okay, here, karugtong. Pero, sabi niya, Imelda convinced him to go back because of 3 sons he fathered with her. Okay? So, ibig sabihin, kahit sukang-suka si Imelda Marcos, ayon sa ating informante, mga kababayan, ay kinumbinsin niya si Bangag Jr. kahit na si Bangag ay nakasmile kay Ting 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 Ting. Mga kababayan, during that time, in 2001 and 2002, inutusan siya ni Imelda na balikan mo si Satanas. Kasi yung mga anak ninyo kawawa. 3. At yan, hindi lang isa ang nagkwento niyan sa atin, mga palangga. Okay. Sabi pa nga niya, may binanggit siya pangalan dito, pero hindi na muna natin babanggitin kasi kinukontak ko. Alright? Sabi, the one you might want to reach out is blank. Okay, ang apelyido is, hindi, wag na natin pangalanan, baka maunod siya may. Okay? I see. Okay, wag na natin bigyan ng code, baka patayin baka gurgurin. Sabi pa niya, ex-BFF of Liza Tanas. Oh my God. Sabi niya, who will tell you the horrific stories of betrayal, lies, polboron, promiscuity, and promiscuous kasi itong mga yatay na to and much more.